Kung magpapatayo ka ng bahay na 40 square meters yung sukat, ano ba yung mas mabilis, yung traditional na concrete or yung lightweight steel framing? So, sa conventional reinforced concrete, aabutin ka ng around 8 to 10 weeks bago matapos yung structural at yung masonry works. Meron pa yung excavation, rebar formworks, concrete pouring, curing, tapos CHB laying pa at plastering. Maraming wet works, maraming waiting time. Pero sa lightweight steel framing with fiber cement boards, yung flatform mo abutin ka lang ng 1 week. At yung steel frame installation, 1 to 2 weeks. Tapos yung wall enclosure mo using fiber cement board, another 1 week. So, ang total around 3 to 4 weeks. Structural plus walls, mas konti yung curing, mas malinis on-site, at mas mabilis ang turnover. So, kung speed yung priority mo, lightweight framing, still na clear na Wheeler. Oo, solid yung mga concrete, pero steel framing pa rin yung mas mabilis. So, bigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga common na in-order ng mga customer ko kapag meron silang ganitong klaseng home improvement project, yung lightweight steel framing. So, sa lightweight steel framing, gagamit ka ng tubular para sa frame mo. Yung sukat na pwede mong bilhin is 2x2 at 2x3 na thickness at 2x4. So, ang dapat mong bilhin na kapal is 2.0 dahil yung mga tubular, dalawang klase lang yung kapal niya. Merong 1.5 at 2.0. So, yung 2.0, yun po yung makapal. At dalawang klase din siya. Merong black iron or BI at meron namang GI or galvanized iron. And then, ang gagamitin mo naman na board is fiber cement board na marami namang klase ng brand na mga fiber cement board like yung Shera board, Smart board, at Canof. So, isa sa mga magandang brand is Canof. Medyo mahal siya ng konti sa iba kong nabanggit na brand pero okay naman silang lahat. Yung Hardiflex kasi pinull out na nila yung mga manufacture nila dito sa Pilipinas. So, wala na tayong Hardiflex dito sa Philippines. Before kasi sa sobrang pagka-leading brand ng Hardiflex, kapag umu-order yung mga customer ko nang gagamit sila ng mga ganyang klaseng board para sa drywall, ang sasabihin nila Hardiflex. Hardiflex is brand. Hindi siya kumbaga siya, type siya ng board na cement board, fiber cement board. Pero dahil sa leading brand siya, ang in-order ng mga customer ko, may Hardiflex kayo. So, ganun siya ka-leading brand. Pero dahil sobrang taas na ng presyo ng Hardiflex, ako ko lang yun, observation ko lang yun. Hindi na siya na-afford ng mga simpleng mga nagpapagawa ng bahay kasi sobra talaga siyang mahal. Although mas okay yung mga drywall, hindi na siya talaga affordable. Siguro humina na yung market nila dito. So, ganun. At sa labas naman, pwede kang gumamit ng wall cladding or metal cladding. So, ano ba yung sukat ng metal cladding? Depende sa supplier kasi bawat planta ng mga wall cladding or ng mga bubong, iba-iba sila ng profile. Iba-iba sila ng lapad. Pero ang common na lapad is 1 meter mahigit. Halimbawa, 1.1, 1.2, so ganun. So, ang mga kulay naman na available, marami. Merong white, may beige, may chocolate brown, may green. So, yun yung mga common at yung gray. At bawat planta, iba-iba sila ng shading ng kulay. Hindi sila pare-pareho. Although meron silang same green, same red, iba-iba sila ng shading. Dahil para just in case, halimbawa, kinapos ka ng bubong mo or ng cladding mo, doon ka pa rin o-order kasi hindi siya magmamatch dahil magkakaiba nga sila ng profile. Iba yung kulay, iba yung design, so ganun. At ang available na pwede mong bilhin sa mga wall cladding or metal cladding, yung thickness na available is 0.4, merong 0.5 at 0.6. So yung 0.4, yun po yung pinakamanipis, 0.5 yan yung common na binibili. Na tama lang yung thickness niya, tama lang yung hindi siya ganun kabigat sa bulsa dahil tama lang yung thickness niya. Kasi as long as makapal, syempre mas mahal, di ba? So yung 0.6 yan yung talagang mahal. So ako, preferred ko yung 0.5. Okay na yung thickness nun. So, quality na yun. Pwede na yun. Para ma-estimate mo kung halimbawa magkano ba yung mga wall cladding. So, ganito kasi siya presyohan. Halimbawa yung 0.4, ang presyo is 95 per feet. So, i-multiply mo lang yung haba. Halimbawa, ang haba mo is
10 feet at ang presyo is 95 per feet. So, ang presyo is 950. So, ganun siya. Depende sa planta. Yung iba, ang benta nila is per feet. Yung iba naman, per meter. So, kung per meter, i-convert mo lang yung feet sa meter. Halimbawa, 10 feet, i-divide mo lang siya sa 3.28. So, makukuha mo na yung kung ilan yung feet na kailangan mo. So, as of now, 2026, ang taas na ng mga presyo ng mga materyales. So, kung bet mo na gumawa ng mga ganyang klaseng project, yung mga lightweight steel framing. So, yan yung idea na pwede kong isuggest sa inyo. So, yun.